Sinampahan ni dating Senator Antonio Trillanes ng kasong perjury ang 18 nagpakilalang dating Marines dahil sa anyay pagsisinungaling sa kanilang mga testimonya ukol sa kanya. Matapang ding inaakusahan ni Trillanes ang kampo ng mga Duterte bilang anya ay nasa likod ng disinformation campaign na ito. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Personal na nagtungo sa Department of Justice of former Senator Antonio Trillanes IV nitong Huwebes upang isampa ang mga kasong kriminal laban sa 18 nagpakilalang dating Marines. Inaakusahan nila si Trillanes na tumanggap umano ng $2 milyong para gamitin upang ipansuhol sa International Criminal Court, kaugnay ng kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ilan dyan sa 18 ex-soldiers na yan ay aamin kung sino talaga ang nasa likod nito at anong plano nila at kung ano man ang ibinigay sa kanila. Sinampahan ni Trillanes ang 18 individual ng kasong perjury dahil sa anyay pagsisinungaling sa kanilang testimonya. Sinampahan niya rin ng cyber libel at incriminating an innocent person sina Attorney Levy Baligod, dating Congressman Mike Defensor at vloggers na sina Jay Sonsa, Lorraine Badoy at Cathy Binag dahil sa anyay mapanira at walang basihang mga aligasyon laban sa kanya. Itinuro naman ni Trillanes ang kampo ng mga Duterte bilang nasa likod umano ng mga akusasyon. Ang nasa likod nitong pagkilos nila na yan ay ang Duterte camp. They stand to benefit most dito sa pangyayaring ito. Tapos marami nang nakalap na ebidensya, impormasyon na nagtuturo doon sa grupo nila. Timing naman na naglabas ng pahayag si VP Sara Duterte na aniyay hanga siya sa naturang mga individual dahil sa kanilang lakas ng loob na magsalita ukol sa pagiging bagman ng dating Congressman Saldico. Giit pa ni Duterte, hindi anya dapat selective ang galit sa katiwalian at dapat hindi pinipili kung sino lang ang iimbestigahan. Una nang sinabi ni Defensor na hindi siya tumulong sa pagbuo ng affidavit ng grupo matapos lumutang ang mga buta sa mga akusasyon nito. Pero handa akong tulungan sila, handa akong marap sa kaso at muli inulit ko, kailangan ko makasama ang matatapang at makabayan nating sundalo. Samantala, inamin naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may bahid politika sa paglutang ng mga Marines. Anya, nais umano nitong maimpluwensyahan ng mga sundalo na magrebelde laban sa gobyerno. Gayunpaman, walang pinangalanan si Remulla kung sino ang nasa likod nito. Pero anya, sinisiyasat na ng kanyang tanggapan ang kaso. We're validating first the identities. Okay. Siyempre, dapat alam natin kung sino-sino itong mga taong ito. We already sent Baligo the word to produce the 18 affidavits. Dapat yan, individual affidavits yan. Kasi it covers a span of more than 30 months and more than 30 months na magkakasama sila the whole time. Miyerkules, nagsampa rin ng kaso si National Security Advisor Eduardo Año laban sa parehong mga personalidad na nagsasangkot rin sa kanya sa umano'y korupsyon sa pamahalaan. Para sa Balitang A to Z,